Yun guys, dito na ako sa taas. Galing na ako doon sa masjid at mag-almusal na ako. Nagugutom na ako. Oras natin ngayon, alas 7:45. Gutom, much. Sabir. Hoy. Kala ko balik ka sa... Ha? Kala ko balik ka sa ito. Sa gala na? Oo. छः पीस बनवा लेते हैं। Yes, malapit na ako sa aking kainan at nagugutom na. Pinagpasa yung trabaho guys, hindi ako maka-vlog yung masyado kasi masikip ng lugar. Ano ko kasi structural. Wahid hindi! Guys! नंबर वो Manggilya! बिहारी सब बीमारी Ha? सिर्फ सनी लो Sa nila? आवाज बिहारी सब बीमारी कलम सिर्फ सनी लो Maapi malaw pinta gir-gir. Sakir. Kira pa rin na. Ipalhal. لا لايف لايف Hala manggiri. مدام La maapi, ada vlog. لا 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 ينزل لك مايك لا 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 ما في لك يلا ما في انت لايف هذا Maapi. ما في نزل هذا لايف سيدي كلام Vlog bas vlog ana upload ada. ها فين ترى متر في الزاويه انا اجيب التاوال وين تنقل Inta mungkin inta latul sila na talabat badin return ha. ايوه انا دور انا الاقيك 1 متر ضروري سوى مايكل مايكل كلام روح تحت انت شوف ما يفرق جيب 1 متر جيب 1 متر بارو Ada sugol. Ada alien شوف maapi هنا هنا sugol. هنا هنا شوف بوكس ما في متر Maapi. Ada oh. Sana meter. جيب انا شوي انت ما في ثاني Return ha. ما في ثاني انت Maapi. خلص انت بس واحد Aywa. شغل هذا ما في شغل Rectangle P hina. So, ايوه inta eskulo talabat tal. شكرا Panggil dia apa? Ah. Guys, nakarating na tayo. Hindi ito, mga yamili ng gugulok. At kakain na ako guys. Kakain na tayo, kaya gutom tayo. Gutom. Nagprito na naman ako ng manok. Manok na naman. Guys, pagkain natin guys. Yan lang ang pagkain natin. Pagkain ko lang, hindi sa inyo. Meron naman kayo. Sasama ba kayo?
Hindi naman kayo kakain ito kasi mga mayayaman kayo eh. Nako, manok-manok lang tayo kasi wala na eh. Nagtipid-tipid tayo ngayon kasi marami tayong pinaglaanan sa ating kita. Pinaglaanan para sa future. Gusto ko magtayo ng businessman. Sarap. Babalik ko yung negosyo ko dati before ako pumunta dito sa abroad. May negosyo ako dati. Chicken Joy. At yun na nga, na may ano akong outlet 15. Makadispose ako ng manok araw-araw ng 150 kilos dati. So, ang nangyari, dumami ang ano ko, kita. At nagkaroon ng maraming kaibigan. Nalulong sa bisyo. Nalulong ako sa bisyo kasi alam nyo guys, kumikilos akong mag-isa. Yung asawa ko walang pakialam, tanggap ng pera. Doon lang siya sa probinsya, ako lang dyan sa syudad. Ayaw naman sumama doon sa syudad. Di siguro sa sama ng loob ko, sa kapusukan kasi bata pa ko nun eh. Hindi ko pa alam kung ano eh, kung paano mamuhay ng tahimik. Nagkaroon ng maraming kaibigan. Pagkatapos magtinda, night swimming doon, umaga na umuwi kasi matapos kami magtinda. Ang ibang tindahan, alas 8, ang iba alas 8 ng gabi, ang iba ano alas 11, alas 10 ng gabi. Kami alas 11 kasi nin yung sa akin eh, yung ano doon. Tapos kasi nakabili na ako ng sakyanan, doon night swimming, inom kasama ang mga tindero ko lahat, 15 piraso. Pero kumikita pa rin. Kumikita pa rin kasi malakas yung ano ko.
Babae doon, babae dito. Grabe, babae. Yung mga trabahante sa mitsa. Masama. At siyempre, sagot niya lahat. Halos gabi-gabi na swimming. Kasi wala naman na swimming pag-araw eh. So sa katagalan guys, kumikita pa rin. Nakakain pa rin yung pamilya ko. Ano pa rin? Naisip ko na magbagong buhay. At naisip ko, pag hindi ako alis dito, tuloy-tuloy ito. Dalawa lang napuntahan ko. Hindi ako mabago. Dalawa lang mapuntahan ko, patay o kulong. So nag-apply ako ng abroad kahit anong trabaho. Ayun, dito na-rehabilitate ako. Nakala ko masaya na ako. Ayun naman ang napapala ko. Naghiwalay kami ng asawa noong 2013. At nagkaroon ako ng ibang babae. Nagtrabaho siya sa Egypt dahil yung Facebook na yun. Nagtrabaho siya sa Egypt at nagpunta kay kami oras-oras hanggang na-develop, hanggang nagsama. Umuwi siya doon. Umuwi siya doon sa Laguna. At pagkatapos din ng kontrata, umuwi din ako. Nagpatayo kami ng bahay doon sa Laguna. Bakasyon ko, 3 buwan lang. Ang babae na yun, may 2 anak. Puro babae. Yung isa, 8 years old, grado pa yun. Ng isa, 6 years old. Ayun na, ako na nagpapaaral sa mga anak niya. Ngayon, naisipan niya mag-abroad ulit kasi nainip na siya doon sa Pilipinas. Nandito na rin ako, bumalik. Sumunod sa akin dito sa Saudi, doon siya sa Jeddah. Napakalayo naman, hindi kami magkita. Ang bahay namin doon, pinaupahan. Hanggang nakabili kami ng sa pangbahay, dyan na sa siyudad sa San Pedro. Sa may mismong bayan na. Nung minalas-malas siya, naoperahan siya ng appendicitis, isang taon kalahati pa lang, umuwi. Pinauwi ko. Sinabihan ko amo niya, pauwiin mo yan. Doon siya sa Pilipinas, nagantay sa akin. O 2019 18 pa ata yun, umuwi ako.
nagbuntis siya. Nagbakasyon ako ng 3 buwan. Pag-uwi ko nabuntis at nanganak 2019 October. January pala ako nakauwi nun. January. Yan pag buntis siya ng 3 buwan, 2, bumalik na ako dito sa Saudi. Hindi ko sa kalain na hinatin niya ako sa airport. Tapos hindi ko akalain na last na pala namin pagkikita yun eh. Hanggang dumating ang pandemic, guys. At natapos ng kontrata ko, hindi ako nakauwi-uwi. Natanggong ako dito, sabi na uwi ka. Yung pabinyagan natin ng bata. Hindi ako nakauwi-uwi kasi ang hirap umuwi noon nung pandemic. So, tuloy-tuloy komunikasyon namin. Hindi ko akalain na magloko pala siya. 1 taon pa lang ang bata noon, 1 taon mahigit. Nagsumbong na ang kapatid niya, ano ba yun to si may kasamang lalaki. Sabi ko, kayo naman nang alam dyan eh, hindi ko naman yan kilala ng mga tao dyan. Dyan sa San Pedro, Laguna. Ngayon yan. Ngayon, tinanong ko siya. Ayaw na. Hanggang hindi na, minsan na lang siya sumagot sa akin. Hanggang ang anak na talaga niya, ang nagsabi sa akin, sabi, nagpapa na yun sa akin eh. Kasi pinapaaral ko yun eh, hanggang high school. Natapos yun ng high school. Senior high. Hanggang ang anak na niya nagsabi, sabi na pa, si mama pinatira dito ang may lalaki siya, pinatira niya dito sa bahay. Maliwala lang sa akin, nagmamasid lang ako. Ayun, tinanong ko siya, ayaw niyang umamin. Sino ba na mga amin? Wala na mga amin pag ganyan. Lalo na pag wala kang ibang inaasahan. Naawa ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, sige. Naniniwala ako sa iyo, ikaw ang paniwalaan ko kasi may tiwala ako sa iyo eh. Hindi niya alam na may plano na ako. Kasi kumpirmado na eh. Sinabihan ko siya na kung gusto mo mag-abroad, tutulungan kita. Sabi niya, sige. Baka pumayag siya, baka nakonsensya yun eh. Baka nakonsensya yun at gusto nang umiwas sa lalaki niya. Kasi yung lalaki na adik-adik daw. Ngayon, may kaibigan akong agent doon sa Pagkapanggasinan. Ngayong
babae na yon, yung nag-ano ko, maya, hindi ko alam, sabi niya, wala na daw siyang asawa, wala naman talaga siyang asawa, pero may kalibin dati. Ganito yung nangyayari dati. Umuwi kami doon, hanggang pag nagsama na kami, namin yung buhay pang asawa niya andoon sa Pangasinan. Andoon daw sa Pangasinan. So wala naman akong pakialam kung anong ano. Bahala siya, basta ang gusto ko lang siya at saka ang mga anak niya, pamilya niya. Ano kung pakialam kung may asawa ba siya o hindi? Wala. Ganyan ako eh. Wala akong pakialam kung anong nakaraan ng babae. Basta ang alam ko lang, mahal ko siya eh. So pagbalik ko dito sa Saudi, may tumatawag sa akin na kapatid daw sa asawa niya. Naghihingalo na daw ang asawa na kasi na-stroke. Kailangan daw makita mga anak. Ako ang tinawagan. Ayun, dito sa Facebook. Tinawagan ko siya. Sabi ko, padalan kita ng pera dyan. Pamasahe mo yan. Uwi ka doon sa Pangasinan. Puntahan mo yung asawa mo. Dalhin mo yung mga anak ninyo. Kasi naghihingalo na yon. Ayaw niya umuwi doon. Pinipilit ko. Ayun, pumayag. Dinala niya. Nagstay sila doon ng isang linggo. Nag-awi. Tapos pagkamatay, pinabalik ko na naman. Dalhin mo yung mga anak mo. Punta kayo doon. Hanggang po noong 38 siguro, 37. Ganun. Ngayon siya, 31. Bumalik tayo sa nakaraan. Ngayon, balikan natin pina-upload ko siya. Inalo ko siya mag-upload. Nung pumayag siya at nakaalis, lahat na gastusin. Kung sinuportahan ko pati pinatayuan ko pa yon ng tindahan doon sa bahay para hindi na siya mahirapan masyado. Kaya pinatiran pala doon sa bahay namin ng lalaki. Wala na akong magagawa. Yung ngayon nag-abroad siya, nakaalis siya, nakarating siya sa Qatar. Pagdating niya sa Qatar, hanggang ngayon andyan pa siya sa Doha. Tawag siya sa akin. Salamat, nakarating na ko dito. Ngayon, sabi ko, ngayon andyan ka na, aminin mo na kasalanan mo, di ba? Inamin niya. Matukso lang daw siya. Kaya nga kita, sabi ko, kaya nga kita pina-abroad dahil maghiwalay na tayo. Magpaghiwalay na ako sa'yo. Baga nagtaka ka nga kung bakit wala akong reaction, wala akong kasi naawa ako sa'yo eh. Kailangan ko muna bigyan ka ng pinagkikitaan, hanap buhay bago tayo maghiwalay.
iyak siya ng iyak. Hindi ka na pwede, nagkasala ka na yan. Kung matino akong tao, pero hindi naman tama yung ginagawa mo sa akin. Huwag kang mag-alala, suportahan ko ang anak natin. Ayun, sinuportahan ko. Pero ngayon, mga 1 taon na ata. Mag 6 years na yun eh. Ngayong October, mag 6 years na yun siya, yung anak namin. Mga 1 taon na ata, wala na akong contact sa kanya. Iwan ko lang. Nanghiwalay kami 2021. Nung pagbakasyon ko, tumawag siya sa akin. Padaanan ko ang anak namin. Dinaanan ko doon. Nagpadala pa siya ng pera sa akin. Tapos sa video call, sabi, mag-ano na tayo, mag-ayos na tayo kasi gaalang-alang sa anak natin. Iba kasi ako, ayaw ko kasi. Ayaw ko nang bumalik kung ano ang ating doon ako nadurog eh. Ngayon, mag 6 years old na ang anak namin. At mga 1 taon na hindi na kumontak sa akin, wala na akong kontak. Hindi ko na napadala ng sustento. Kasi mula noon, nagka 2021 nung hiwalay kami, nakasyuta ako ng taga dyan sa Pait. Tapos umuwi ako 2023. Nagkita kami doon. Tapos bumalik, hanggang pa ngayon sa pagbalik namin, mga 1 taon, 2024, naghiwalay kami kasi parang nandito pa sa noon. Nandito pa sa dibdib ko ang sakit eh. Nung ginawa nung kalibin ko dati. Parang hindi ko pa noon. 2023 yata. Naghiwalay. Kasi sabi nila, kung magmahal ka man lang, kung galing ka sa masalimot na buhay sa pag-ibig at kumuha ka ng babae para panakip butas, hindi tama yan. Hindi tama yan. Tapos gusto ka na mahalin ka ng babae at maging tapat sa'yo. Ikaw, tapat ka ba sa kanya? So, ang pagmamahal guys, hindi lang sarili mo ang titingnan mo. Huwag kang makasarili. Titingnan mo rin ang sa kanya kung kailangan handa ka ng handa ka ng magmahal para mamahalin ka rin. Ganon. So ganon lang nangyari. Naghiwalay na naman kami. At simula noon, parang wala pa ako ng gana ng babae hanggang ngayon. Dalawang isip pa ako. Pero handa na ako. Handa na akong magmahal ulit. Kasi nakalimutan na.
maayos na ang dibdib ko, maayos na ang pag-iisip ko. Handa na. Handang-handa na. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Kung gusto mo may part 3 pa, sige. Maraming salamat sa nakaabot sa aking video at sana pagpalain kayo ng ating Panginoon. Walang scripted yan. Yun ang totoo. Sinasabi yun, sinishare ko sa inyo para mapagkukunan ninyo ng aral na bawal masama ang manlamang sa kapwa, mangloko. So, bye-bye, God bless, love you.